Isang kaibigan ang aking tinanong kung ano ang gusto niyang matutunan. Simple ngunit napakahalaga ng kanyang naging tugon. Contentment. Ganito ang panalangin ng sumulat ng Proverbs 30 verses 8 and 9. Give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, Who is the Lord? And if I am poor, I may steal and thus insult God's holy name. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Paano nga ba tayo magiging kontento sa buhay at sa ating trabaho nang hindi nawawala ang ating drive para mag-excel at umasenso? Una, develop contentment by being thankful for what you have. Sa bawat regalo o pagpapalang natatanggap mo, matutong magpasalamat. Stop comparing yourself with others kung ayaw mong mainggit at maging miserable. Kasi kapag palagi nating ikinukumpara ang ating sarili sa iba, kahit na marami kang natamo at narating na sa buhay, pakiramdam mo ay may kulang pa rin. Make it a habit to count your blessings. Be intentional in being thankful. Pangalawa, develop contentment by sharing what you have with others. Gawing regular na bahagi ng buhay mo ang magbigay at tumulong sa iba. When you are not focused on your own needs but are sensitive to the needs of others, mas madaling maging kontento. Makikita mo na higit pa ang pangangailangan ng iba kaysa sa inaakala mong iyong problema. Pangatlo, develop contentment by having a vision of the eternal. Kung ang focus natin ay material na buhay lamang sa mundong ito, maaaring mahirapan nga tayong maging kontento dahil ang focus, ang tuon, ay sa pag-acquire ng mga bagay na gusto natin. But if we have an eternal perspective, mauunawaan nating wala ni isa sa mga material acquisitions, maging ang tagumpay na mayroon tayo ngayon ang madadala natin sa eternity. Sabi nga ni King Solomon, it is all vanity, meaningless, and a chasing after the wind. In life and in eternity, Christ is really all that we need. Develop contentment by being thankful, by sharing what you have with others, and by having a vision of the eternal. Madalas, ang sobra-sobra ay hindi nakakabuti sa atin. Kapag sobra ang ating pagkain, tiyak empacho ang ating aabutin at mataas na kolesterol. Kapag naman nasobrahan ka sa pagtatrabaho at paggawa, baka naman ikay ma-overfatigue. Ang dapat ay yung sakto lang, tama lang, just right, ika nga. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.